Our heavenly and merciful Father God who loves us, Ama naming makalangit at mahabagin na nagmamahal sa amin, thank you for giving us a great chance to listen to the words of God together with our brothers and sisters who got saved. maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na makapakinig po ng inyong salita, kasama po ang mga brothers and sisters po na naligtas. That we were sinner before we got saved, but now that we got saved through the blood of Jesus Christ. Kami po ay makasalanan bago po kami maligtas at ngayon po kami ay naligtas sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo. And as a Christian who got saved, we are willing to live for the Lord. At bilang mga Kristiyano pong naligtas, kami po ay nagnanais na manirahan po para po sa Panginoon. But there are many trials and temptations and difficulties, so that sometimes we can feel we are very weak and very difficult to live for the Lord. Bagaman minsan po ay nakakaranas po kami ng mga pagsubok at kahirapan at So please help us to be refreshed spiritually through your word. pakiusap, bigyan niyo po kami ng aming espiritual na pangangailangan sa pamamagitan po ng inyong salita. And please give us the new strength so that we may continue to serve the Lord in the church until your coming. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng bagong kalakasan nang sa gayon po ay makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa inyong iglesia. And please give us the humble mind so that we may incline our ear to listen to your word carefully. Nawa ibigay niyo po kami ng mapagkumbabang puso nang sa gayon po ay makapakinig po kami ng inyong salita. Please give us the power and wisdom and desire for God's will. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng kapangyarihan at karunungan nang sa gayon po ay magnanais po kami na masunod po ang inyong kalooban sa And amin. please let us grow spiritually until your coming. Pakiusap, tulungan niyo po kami na lumago po sa aming espiritual na pamumuhay bago po kayo dumating. And please let us continue to preach the gospel to many people who are not yet saved. Pakiusap, tulungan niyo po kami na makapagpatuloy po sa pagpapahayag po ng Ebanghelyo sa mga taong hindi pa naliligtas. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus Christ, we prayed. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Okay, let's open Bible today. Hebrews chapter 7 verse 1. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, Hebreo chapter 7 verse 1. Hebrews chapter 7 verse 1 until verse 4. Sa Hebreo chapter 7 mula po sa verse 1 hanggang sa verse 4. Hebrews chapter 7 verse 1 until 4. Okay. Let's read together. 3 to 1. Itong si Melkisedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o ng katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Talagang napakadakila na ang taong ito. Maging si Abraham na patriarka ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi ng mga samsam. Yes, today topic, especially the verse 4, consider how great this man was. Ang topic po ngayong araw ay patungkol po sa verse 4, talagang napakadakila ang taong ito. Especially the Hebrew chapter 7 verse 1 until 4. So we can see important characters here. Sa Hebreo chapter 7, mula po sa verse 1 hanggang verse 4, makikita po natin yung mga maraming mahalagang karakter. So first, the Melchizedek. Una po, si Melkisedek and Abraham. at si Abraham. So
we come to know who the Melchizedek is. Malalaman po natin kung sino po si Melchizedek. Yes. So through this topic, we come to know who the great man is. Sa pamamagitan po ng paksa po nito ay malalaman po natin kung sino yung napakadakila na taong ito. Okay, so Book of Hebrews. So we should know the background first. Kailangan po muna nating malaman ang background patungkol po sa aklat ng mga Hebreo. The Book of Hebrews teaches who Jesus is. Ang aklat po ng Hebreo ay tinuturo sa atin kung sino po si Jesus. So, the Hebrews was written by Apostle Paul for Jewish people. Ang aklat po ng Hebreo ay sinulat po ni Apostol Pablo para po sa mga Hudyo. Chapter 1 and 2 explains Jesus is the more excellent rather than angels. Sorry po. Jesus is more excellent rather than angels. Sa chapter 1 hanggang verse 2 po, sinasabi po dito na si Jesus ay mas matalino kaysa mga anghel. Yes. And the chapter 3, this chapter explains Jesus is the more excellent rather than Moses. Sa chapter 3 naman po, ipinapaliwanag po nito na si Jesus po ay mas matalino kaysa kay Moses. Because the Israel people, they think that Moses is the important man in Israel, right? Sapagkat ang mga Hudyo po noon, iniisip po nila na si Moses po ay napakahalagang tao sa kanila. Yes. And then chapter 4 explains us that Jesus is more excellent rather than Joshua. At sa chapter 4 naman po, ipinapaliwanag po nito na si Jesus po ay mas mahusay kaysa kay Joshua. And then chapter 8 explains us that Jesus is more excellent rather than law. At sa chapter 8 naman po, pinapaliwanag po nito na si Jesus ay mas mahalaga kaysa sa kautusan. And chapter 9 explains Jesus is more excellent rather than high priest in Israel. At sa chapter 9 naman po, ipinapaliwanag po nito na si Jesus ay mas mahusay kaysa sa mga kataas-taasang hari sa Israel. Because the Israel people thought the angels, Moses, Joshua, and law and priests are important. That's why to explain them, Jesus is most high. The God explained like this way. Sapagkat iniisip po ng mga Israelita na ang mga anghel, si Moses, si Joshua, ang kautusan at ang pari ay napaka-importante, kaya't ipinapaliwanag po ng Hebreo na si Jesus po ay mas mahusay kaysa sa mga ito. Okay. Do you understand? Naunawaan niyo po? And then main chapter today, chapter 7. At ang paksa po ngayon ay chapter 7. So chapter 7, there is an important character. Sa chapter 7 po, may napakahalagang karakter. Yeah. So who is he? Sino po ito? Yeah, verse 1 again. Okay, verse 1. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. Yes. The important character in the chapter 7, the Melchizedek. Ang mahalagang karakter po dito po sa chapter 7 ay si Melchizedek. And also there is one character, Abraham. At may isa pa pong karakter, si Abraham. Then who is Melchizedek? Sino po si Melchizedek? Do you know? Kilala niyo po ba? The Melchizedek, who is he? Sino po si Melchizedek? So we are going to learn about him. Malalaman po natin kung sino po si Melchizedek. Yes. So I already explained to you. I already showed the hint. Naipaliwanag ko na po sa inyo at naibigay ko na po sa inyo ang mga hint po patungkol po dito. Yes, the Melchizedek is Jesus. Si Melchizedek po ay si Jesus. Why? Bakit po? Yes, we can learn today. Matututunan po ito natin. Okay, first, let's think about why the Melchizedek is Jesus. Una po, pag-isipan po natin kung bakit si Melchizedek ay si Jesus. Let's look at the verse 2. Tingnan po natin sa verse 2. Verse 1.
Sorry, verse 1. Sorry po, again. sa verse 1 po. Yes. For this, the Melchizedek, the king of Salem, the priest of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. Yes, please focus on this Melchizedek, king of Salem. Mag-focus po tayo dito sa itong si Melchizedek, hari ng Salem. King of Salem. Hari ng Salem. Then what is the Salem here? Ano po ang Salem dito? Jerusalem. Jerusalem po. Okay, do you understand? Naintindihan niyo po? Yes. So the Salem means Jerusalem. Ang kahulugan po ng Salem ay Jerusalem. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. Then what is the meaning of name Melchizedek? Ano pong ibig sabihin ng kahulugan po ng pangalan ni Melchizedek? Verse 2. Sa verse 2 po, Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. at sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Yes. To whom also Abraham gave a tenth part of all, the first being translated king of the righteousness. At sa kanya ay binahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Yes. King of righteousness. Tama po, hari po ng katwiran. And then also king of Salem, meaning king of peace. At ang ibig sabihin rin po ng hari ng Salem ay hari ng kapayapaan. Yeah. According to verse 2, the Melchizedek, the meaning of this name is king of peace. Ayon po sa verse 2, ang ibig sabihin po ng pangalan po ni Melchizedek ay hari ng kapayapaan And king of righteousness. at hari ng katwiran. Yes. Who is he? Sino po siya? Who is king of peace? Sino po ang hari ng kapayapaan? Who is king of righteousness? At sino po ang hari ng katwiran? Who can be king of peace? Sinong maaaring maging hari ng kapayapaan? Who can bring peace? Sinong makapagdadala ng kapayapaan? Who can give us the peace? Sinong makapagbibigay sa atin ng kapayapaan? And then who can give us the righteousness? At sinong makapagbibigay sa atin ng katwiran? Man or God? Ang tao ba o ang Diyos? Ang Diyos. So Melchizedek is Jesus Christ. Kaya't si Melchizedek po ay si Jesus. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why after resurrection of Jesus Christ, Jesus met his disciples. Kaya't pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nakita niya po ang kanyang mga alagad. And he said to them, peace with you. At sinabi po niya sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Oh, do you understand? Naintindihan niyo po? And then by the righteousness of Jesus Christ, we became the righteous. At sa pamamagitan po ng katwiran ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay naging mga matuwid. Yeah, please hold the main chapter. We should return here. Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan po natin sa Isaías chapter 9 verse 6. Okay, Isaiah chapter 9 verse 6. Sa Isaías po chapter 9 verse 6. If you sleep today, you can understand. You should listen carefully to understand. Kung matutulog po kayo ngayon, hindi niyo po mauunawaan, kaya't kailangan pong makinig kayo ng mabuti upang inyong maunawaan. There is no one who sleep now. Yes. Wala pong matutulog po sa ngayon. Isaiah chapter 9 verse 6. Sa Isaías chapter 9 verse 6, Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, walang hanggang ama, makapangyarihan Diyos, prinsipe ng kapayapaan. So the last part, Prince of Peace. Sa huling bahagi po, prinsipe ng kapayapaan. The Isaiah chapter 9 verse 6 explains about the birth of Jesus Christ, right? Yes. Ang Isaías chapter 9 verse 6 po, itinuturo po sa atin ito ang patungkol po sa Panginoong Hesukristo. For unto us a child is born. Sinabi po dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Unto us a son is given. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. The who is he here? Sino po ito? The Jesus Christ. Si Hesukristo. Then who is Jesus Christ? Sino po si Hesukristo? And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, Peace, the Prince of Peace. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. So the Prince of Peace means the King of Peace. Ang prinsipe ng kapayapaan po ay nangangahulugang hari ng kapayapaan. So who is the Melchizedek? Kaya sino po si Melkisedek? Who is Melchizedek? Sino po si Melkisedek? Hello po? Jesus Christ. Si Hesukristo. Maybe you already have experience to read the Bible, Hebrew chapter 7, but I think the many have a question, who he is, right? Siguro po maraming beses niyo na pong nabasa ang Hebreo chapter 7, subalit marami pong magtatanong siguro kung sino po si Melkisedek. Yes, he is a Jesus Christ. Siya po ay si Hesukristo. That's why did Abraham gave him the tithe? Kaya't bakit po ibinahagi po ni Abraham ang kanyang ikasampung bahagi? Yeah, if we read the Hebrew chapter 7 main chapter, he gave him the tithe, right? Kung babasahin po natin ang Hebreo chapter 7, ibinahagi po ni Abraham ang kanyang ikasampung bahagi kay Melkisedek. Because he is not man. Dahil si Melkisedek po ay hindi tao. Yeah, he is Jesus Christ. Siya po ay si Hesukristo. So the Melchizedek, the Jesus was shown to Abraham in Old Testament. Sa pamamagitan po ni Melkisedek, si Jesus po ay pinakita kay Abraham sa lumang tipan. Because Jesus was with God before creation, right? Bago po ang paglikha, si Jesus po ay kasama po ng Diyos. Who created the world? Sino po lumikha sa mundo? Jesus Christ. Ang Panginoong Hesukristo. Yeah, he is creator. Siya po ay may likha. Because Jesus is God himself. Dahil si Jesus po ay ang Panginoon mismo. So John chapter 10 verse 30, he said, I and my Father are one. Sa Juan chapter 13 verse 30, sinabi niya po, ako at ang Ama ay iisa. And when Thomas met Jesus Christ who resurrected, he said to him, You are my God. At nang si Tomas po, nakita niya po ang Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi po ni Tomas sa kanya, ikaw ay ang aking Diyos. So, because Abraham realized that he is Jesus Christ, that's why he gave him the tithe. Kaya't nang naunawaan po ni Abraham na si Melkisedek po ay si Hesukristo, ibinigay niya po sa kanya ang kanyang ikasampung bahagi. Okay, let's return main chapter, Hebrew chapter 7 again. Balikan po natin sa Hebreo chapter 7, the verse 2. Sa verse 2 po. The verse 2 again. Let me read. At sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Who gave a tithe to the Melchizedek? Sino pong nagbigay ng ikasampung bahagi kay Melkisedek? Abraham, di ba? Yes. So, Abraham is a shadow of a Christian, and Melchizedek is the symbol of Jesus Christ. Kaya si Abraham po ay anino po ng mga Kristiyano, at si Melkisedek naman po ay anino po ng Panginoong Hesukristo. And the tithe is not the law.
At ang ikasampung bahagi po ay hindi ang kautusan. God never command us to give a tithe. Hindi po pinag-utos po ng Diyos sa atin na magbigay po ng ikasampung bahagi. God didn't command Abraham to give a tithe. Hindi po ipinag-utos ng Diyos kay Abraham na magbigay ng ikasampung bahagi. But he gave a tithe to him willingly. Subalit nagbigay po si Abraham ng ikasampung bahagi sa kanya ng kusang loob. So what is the meaning of tithe? Ano pong ibig sabihin ng ikasampung bahagi? The brothers and sisters, do you participate the tithe Kayo together? po ba ay nagbibigay po ng ikasampung bahagi? Are you hungry? Do you join the tithe together? Kayo po ba ay nagbabahagi ng ikasampung bahagi? Then what is the meaning of tithe? Ano pong ibig sabihin ng ikasampung bahagi? The tithe means 10% of income, right? Ang tithes po ay ang ikasampung bahagi ng ating kita. The 1/3, or 1/10, Ang ibig sabihin po nito ay ikasampung bahagi. which means all things are from God. Nangangahulugan po nito na lahat ng bagay ay mula po sa Diyos. All the wealth, all the things that I have received are from God. Lahat po ng kayamanan at lahat po ng bagay na mayroon po ako ay galing po sa Diyos. So as a sign, I believe that all things are from God. We are giving a tithe to God. Kaya kung naniniwala po tayo na lahat po ng mga bagay ay nanggagaling po sa Diyos, tayo rin po ay nagbabahagi po para po sa Diyos. So don't have a misunderstanding. One is to God, 9 is mine. Kaya't huwag po nating isipin na isa ay para sa Diyos at ang natitirang bahagi na siyam ay para sa akin. Is it correct? Tama po ba? Tama po ba? Opo? Only one is God's. 9 is mine. Tama po ba? Isa ay para sa Diyos at ang natitirang siyam ay para sa akin? Panginoon, 10% is yours, pero 90% to me, for me. Panginoon, ang ikasampung bahagi ay para sa iyo at ang 90% ay para sa akin. No. Hindi po. Tithe means all things are God's. Ang ikasampung bahagi po, ang ibig sabihin po nito, ang lahat po ng bagay ay sa Diyos. The meaning of tithe is that, yes, Lord, Panginoon, all things are from you. That's why I will give all things I have received. I will use all things I have received for God. Oo, Panginoon, ang ikasampung bahagi ay para sa iyo. Pero lahat ng mga bagay na natatanggap ko ay ibibigay ko para sa iyo. So as a sign, we believe that all things are from God. We are giving a tithe to the Lord. Kaya't kung naniniwala po tayo na lahat po ng mga bagay ay galing po sa Diyos, ibinibigay po natin ang ating ikasampung bahagi para po sa Diyos. That's why even though we already gave a tithe, also we can consume our money for evangelism, for church, di ba? For brothers and sisters. Kaya't bagaman nagbibigay po tayo ng ating ikasampung bahagi sa Diyos, kaya din po nating gugulin yung ating pera para po sa evangelism at sa iglesia. Not because of enforcement, but because of love. Not because of enforcement, Hindi po dahil napipilitan po tayo, subalit dahil po sa pag-ibig. but because of God's love. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Why mothers is consuming the money for children? Bakit po ang mga nanay ay nagbibigay po ng peras para sa kanilang mga anak? Because of law, because of love. Dahil po ba sa kautusan o dahil po sa pag-ibig? Maraming mothers here. Because of law, because of love. Dahil po ba sa kautusan o dahil sa pag-ibig? Because of love, right? Dahil po sa pag-ibig, Why tama po. the parents work hard for children? Why? Bakit po yung mga magulang po ay Not because of the law, but because of
love. Ang mga magulang po ay nagbibigay po sa kanilang mga anak hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa pag-ibig. Like this, why we are giving a tithe to the Lord? At katulad po nito, tayo po ay nagbibigay ng 10% bahagi sa Panginoon. Not because of law, but because of love. Hindi po dahil sa kautusan, subalit dahil sa pag-ibig. King David, he loved the Lord. That's why he gave his money to build the temple. Si Haring David po ay iniibig niya po ang Diyos, kaya't nagbigay po siya ng pera para po maitayo po ang templo. Yes. Okay, do you understand? Naintindihan niyo po? So anyway, this is not main topic today. Hindi po ito ang pangunahing paksa ngayong araw. Because I think the brothers and sisters don't understand what the true meaning of tithe is. Sapagkat iniisip ko po na may mga ilang brother or sister na hindi po alam ang tunay na kahulugan ng 10% bahagi. Anyway, the Melchizedek is the king of peace. Kaya si Melchizedek po ay hari ng kapayapaan. So what does this mean? Ano pong ibig sabihin nito? Through the salvation, we were reconciled with God. Sa pamamagitan po ng kaligtasan, tayo po ay nakapanumbalik po sa Diyos. Before we got saved, the God was the judge. Bago po tayo naligtas, ang Panginoon po ay hukom. And I was sinner. At ako ay isang makasalanan. But after salvation, subalit pagkatapos po nating maligtas, the God became Father. Ang Diyos po ay naging Ama. Tama po ba? Yes. And I became children. Yes. At ako po ay naging anak ng Diyos. We call this born again. Tinatawag po natin ito na maipanganak na muli. Before we got saved, we were sinner. Bago po tayo maligtas, tayo po ay makasalanan. But through the salvation, we became children. Subalit sa pamamagitan po ng kaligtasan, tayo po ay naging mga anak. Because we were born as sinners, right? Tayo po ay ipinanganak ng mga makasalanan. Tama po? That's why we must be born again as children. Kaya't nararapat po na tayo po ay maipanganak na muli bilang kanyang mga anak. We call this born again. Tinatawag po natin ito na born again. Are you born again? Kayo po ba ay naipanganak ng muli? Are you born again? Kayo po ba ay naipanganak ng muli? It means, are you born again as a children of God? Same meaning. Nangangahulugan po na ito na kayo po ba ay naipanganak ng muli bilang anak ng Diyos? Because before we were born again, we were born as a sinner. Bago po tayo maipanganak na muli, tayo po ay naipanganak bilang mga makasalanan. This is a relationship. Ito po ay tinatawag na relationship. So, what is the first? If we were born again as a children of God, since we were born again, fellowship can start. Kaya't kung tayo po ay naipanganak pong muli bilang anak ng Diyos, nagsisimula po rito ang fellowship. What is the first? Which one is first? Fellowship, relationship. Ano pong mauna? Fellowship o relationship? Relationship, di ba? We must be born as a children first. Then, we can have a fellowship with God as a children, as a father. Kaya't una po, kailangan po muna tayo maipanganak bago po tayo maging anak ng Diyos at magkaroon po ng fellowship sa pagitan po ng ating Ama. How? Through Jesus Christ. Paano po? Sa pamamagitan po ni Hesukristo. Through death of Jesus Christ, through crucifixion. Sa pamamagitan po ng pagpapako po kay Hesukristo, we were reconciled with God. Tayo po ay nakapanumbalik po sa Diyos. So peace that had returned. Kaya't ang kapayapaan po ay nagbalik po sa atin. But how about the teaching of religion? The religion. Subalit paano naman po ang turo po ng relihiyon? They are teaching like this. Fellowship first. Itinuturo po ng ibang relihiyon na mauna po ang fellowship. Worship God. Sambahin mo ang Diyos. Praise the Lord. Sambahin mo ang Panginoon. Attend the church. Pumunta ka sa iglesia. Sacrifice. Magsakripisyo ka. Then you can be children of God. At magiging anak ka ng Diyos. So how wrong, right? Ito po ay mali. The other religions, they are teaching like this. Fellowship first. Then you can be children of God. Then you can be anak ng Diyos. Ang ibang relihiyon po ay itinuturuan po ng mga relihiyon na mauna po ang fellowship.
among the Christianity also, many are teaching fellowship first, then we can be children of God. We can be saved. How wrong, right? Itinuturo po ng ibang relihiyon na kailangan muna ang fellowship bago po tayo maging anak ng Diyos. So which one is first? Fellowship, relationship? Ano pong mauna? Fellowship o relationship? The relationship. Relationship po. Yeah, this thing is salvation. Ang ibig sabihin po nito ay kaligtasan. The born again. Maipanganak na muli. Tama po ba? Do you understand? Naunawaan niyo po? Oh, yes. So, because of the death of Jesus Christ, we were born, we were reconciled with God. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesucristo, tayo po ay ipinanganak na muli at tayo po ay nakapanumbalik sa Diyos. So Colossians chapter 1 verse 20. Sa Colossus chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse 20. Sa Colossus po chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse 20. Okay, basa po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Yes. Also here, and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Sinasabi po dito, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Because of the sin, the peace was broken, right? But because of death of Jesus Christ, he made the peace again. Dahil po sa kasalanan, ang kapayapaan po ay nasira, subalit dahil po sa kamatayan ni Jesus, na ipanumbalik po ang kapayapaan. Through the blood of Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng dugo ni Jesucristo. That's why the Jesus is King of Peace. Kaya si Jesus po ay hari ng kapayapaan. Do you understand? Naunawaan niyo po? So Christians also, if one person got really saved, also he can be peacemaker. Kaya't kung ang isang tao po ay totoong naligtas, siya rin po ay maaaring makagawa ng kapayapaan. Because Christians know the sin can break a peace. Those who got saved those who got saved don't want to commit a sin. Kaya't nalalaman po ng mga Kristiyano na kayang sirain ng kasalanan ng kapayapaan, kaya't sila pong naligtas, ayaw po nilang masira ang kapayapaan at ayaw po nilang gumawa ng kasalanan. Yes. And Romans chapter 5, sa Roma chapter 5 verse 10. Sa verse 10. Romans chapter 5 verse 10. The Romans chapter 5 verse 10. Sa Roma chapter 5 verse 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Yes, for if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Yes, so according to the Bible here, before we got saved, we were enemies, right? Because we were sinners. Bago po tayo naligtas, tayo po ay mga kaaway dahil po tayo ay mga makasalanan. But through death of Jesus Christ, when we believe the true gospel, we became children. Kaya sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus, nung tayo po ay naniwala sa Ebanghelyo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. So we were reconciled with God.
tayo po ay nakipagkasundo sa Diyos. Because Jesus is King of peace. Dahil si Jesus po ay hari ng kapayapaan. So after resurrection of Jesus Christ, He said, peace with you. Kaya't pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi niya po, kapayapaan ang sumainyo. Okay, and main chapter again, Hebrews. Balikan po natin sa Hebreo, Chapter 7. sa Hebreo chapter 7. So we have learned until now the Melchizedek is Jesus Christ, and then Jesus is King of peace. Ngayon po, pinag-aralan po natin na si Melchizedek po ay si Jesus at si Jesus po ay hari ng kapayapaan. And then chapter 7, verse 2 again. Sa chapter 7 po, verse 2, Let me read. at sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Okay. Look at me. The Melchizedek is a king of righteousness, Si Melchizedek po ay hari ng katwiran. which means Jesus is the king of the righteousness, right? Nangangahulugan po na ito na si Jesus ay hari ng katwiran. We all men are sinners, right? Lahat po ng mga tao ay mga makasalanan, tama There is po? no one who has no sin, right? Walang sino man po sa atin na walang kasalanan. Only Jesus is righteous. Si Jesus lamang po ang matuwid. That's why Jesus is the king of the righteousness. Kaya't si Jesus po ay hari ng katwiran. Only God. Ang Diyos lamang po. But why we became the righteous? Subalit bakit po tayo naging matuwid? So according to the Bible, the Christian who got saved are the righteous before God, right? Ayon po sa Biblia, ang mga Kristiyano po na naligtas ay matuwid po sa harapan ng Diyos. The righteous means the walang kasalanan. Ang pagiging matuwid po, nangangahulugan po ito na walang kasalanan. Do you understand? Naintindihan niyo po? The righteous means walang kasalanan. Ang pagiging matuwid po ay walang kasalanan. Pero how about our life? Subalit, paano naman po ang ating buhay? Maraming kasalanan, di ba? Marami po tayong kasalanan, tama po? Pero why we became the righteous? Pero bakit po tayo naging matuwid? Not because of my righteousness, but because of the righteousness of God. Hindi dahil sa aking sariling katwiran, subalit dahil sa katwiran ng Diyos. Because we cannot be righteous ourselves, by God's righteousness, we became the righteous. Hindi po tayo magiging matuwid sa pamamagitan ng ating sariling katwiran, subalit dahil sa katwiran ng Diyos, tayo po ay naging matuwid. What is the righteousness of God? Ano po ang katwiran ng Diyos? Magandang balita. Magandang balita. Romans chapter 1, Sa Roma chapter 1, verse 16. sa Roma chapter 1 verse 16, The Romans chapter 1, verse 16 to 17. sa Roma chapter 1 verse 16 hanggang 17, Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yes. Verse 17, for in it, it means gospel, right? Sa verse 17 po, sinasabi po dito, sapagkat dito. Ang ibig sabihin po nito ay ebanghelyo. Sapagkat ito. Ano man? Gospel. Sapagkat dito, ibig sabihin po nito, ebanghelyo. So for in gospel, the righteousness of God is revealed. Sapagkat dito, sapagkat sa ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahayag. Through the death of Jesus Christ, through the righteousness of Jesus Christ, we became the righteous.
Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus, tayo po ay naging matuwid. It means God considers that we have no sin. Kaya kinoconsider po ng Diyos na tayo po ay walang kasalanan. Even though we have many sins, but when God look me, He cannot see my sin. Kaya kahit po tayo ay maraming kasalanan, subalit kung titingnan po tayo ng Diyos, tayo po ay walang kasalanan sa harapan niya. For example, in the jail, there are many murderers, right? Halimbawa po, sa kulungan po, marami pong mamamatay tao. Even though, for example, someone came out from the jail, Halimbawa po, may ilan po na lumabas po mula po sa kulungan, even though he got set free, kahit bagaman siya po ay naging malaya, still there's a recording in police. Subalit sa pulis po ay mayroon pa rin po siyang record. For example, 25 years ago, he killed someone like that. Halimbawa po, 25 taon na nakalipas, siya po ay nakapatay ng tao. So even though he already stayed in the jail long times, even though he came out, but still there is a recording. Kaya't bagaman po ay nag-stay po siya sa kulungan at nakalaya na po siya, subalit mayroon pa rin po siyang record sa pulis. Then what is the righteousness? God, righteousness of God. Ano naman po ang katwiran ng Diyos? Our sins were forgiven. Ang ating kasalanan po ay napatawad. And God will never remember my sin. At hindi na po aalalahanin ng Diyos ang ating mga kasalanan. The recording of our sins were already removed. Kaya't ang record po ng ating mga kasalanan ay inalis na. Do you understand? Naunawaan niyo po? So when God look at when God look at the Christian, God cannot see sins anymore. Kaya't kung titingnan po ng Diyos sa mga Kristiyano, hindi na niya po makikita ang mga kasalanan. There is no recording in his heart. Wala na pong record ng kasalanan sa kanyang puso. That's why Bible puso. said God will never remember our sins. Kaya't sinasabi po ng Biblia na hindi na po alalahanin ng Diyos ang ating kasalanan. Even though we didn't the righteous work, but we became the righteous because of His righteousness. Kaya't bagaman hindi po tayo gumagawa ng matuwid na bagay, tayo po ay naging matuwid sa pamamagitan po ng kanyang katwiran. Romans chapter 2 verse 13. Sa Roma chapter 2 sa verse 13, according to the law, those who obey the law can be justified. Ayon po sa kautusan, sila pong sumusunod po sa kautusan ay aariing ganap. Which means those who obey the law can be the righteous. Ibig sabihin po nito, sila pong sumusunod sa kautusan ay maaaring maging matuwid. Chapter 2 verse 13. Okay, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. The doers of the law will be justified. Sila po na tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. But is there man who can obey the law perfectly? Mayroon po bang tao na kayang sumunod sa kautusan ng perpekto? Wala. So no one can be justified by himself. Kaya't walang sino man pong maaaring ganap sa pamamagitan po ng kanyang sarili. So no one can be the righteous by man's work. Walang sino man po na maaaring magiging matuwid sa pamamagitan po ng kanyang sarili. Which means no one can be the perfect man who has no sin. Wala pong sino man maaaring maging perpekto sa pamamagitan po ng kanyang sarili. Because the righteous means the people who have no sin, right? Ang ibig sabihin po ng pagiging matuwid ay walang kasalanan. Tama po? Then, how did we become the righteous? Kaya't paano po tayo naging matuwid? Romans chapter 4, sa Roma chapter 4, verse 25. Sa verse 25, Romans chapter 4, verse 25. Sa Roma chapter 4, sa verse 25, Okay. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway
at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Yes. Who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Yeah, which means to forgive my sin, Jesus died, and to be justified, Jesus was raised again. Ibig sabihin po nito, upang mapatawad ang ating mga kasalanan, si Jesus ay namatay, at upang tayo ay maging matuwid, si Jesus ay muling nabuhay. Because no one can be justified by our work. Sapagkat walang sino mang maaariing ganap sa pamamagitan ng ating sariling katwiran. Yes, Romans chapter 3 verse 20. Sa Roma chapter 3 sa verse 20, Yeah, the very famous verse, right? Every Bible seminar you already heard this verse. ito po ay kilala na verse. Sa Bible seminar po, palagi po natin itong napapakinggan. Okay, basahin po natin sabay-sabay 3, 2, 1. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. So, which means no one can be saved by man's work. Nangangahulugan po ito na walang sino man na maliligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. So, no one can be saved by attending church, by prayer, by baptism, by good work. Walang sino mang maliligtas sa pamamagitan ng pagpunta sa church, sa pamamagitan ng pagbautismo, ng paggawa ng mabuti at ng panalangin. Now, man's work is not way of salvation. Kaya't ang gawa ng tao ay hindi daan ng kaligtasan. Then, how did we become the righteous? Kaya't paano po tayo naging matuwid? Yeah, by God's righteousness, Sa pamamagitan po ng katwiran ng Diyos. by God's grace. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. So God's righteousness means God's grace. Ang ibig sabihin po ng katwiran ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Ano po ba ang biyaya ng Diyos? Yes, death of Jesus Christ. Ang biyaya po ng Diyos ay ang kamatayan ni Jesus. The blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Jesus. Tama po ba? Yes. So Romans chapter 3, verse 23-24. Sa Roma chapter 3, mula po sa verse 23 hanggang 24. 23-24, okay. 22, 23, 24. Mula po sa verse 22 hanggang 24. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Yes. Verse 22. Now the righteousness of God apart from the law is revealed. Sa verse 22 po, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. 21. Sorry pa, sa verse 21. 21. But now the righteousness of God apart from the law is revealed. Sa verse 21 po, subalit ngayon ay pinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan. Yes. So what is the righteousness of God? Kaya't ano po ang katwiran ng Diyos? Answer is verse 24. Ang sagot po ay sa verse 24. Being justified freely by His grace. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya. So what is the righteousness of God? Ano po ang katwiran ng Diyos? Grace of God. Ang biyaya ng Diyos. What is the grace of God? Ano po ang biyaya ng Diyos? Death of Jesus Christ. Ang kamatayan ni Hesukristo. The blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Hesukristo. Okay, do you understand? Naintindihan niyo po? So no one can be saved by man's work. We can be saved by God's work. Kaya't walang sino man pong maliligtas sa pamamagitan po ng gawa ng tao. Tayo po ay maliligtas sa pamamagitan po ng Diyos. So we got saved by God's grace.
Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Because Jesus is the King of righteousness. Dahil si Jesus po ay ang hari ng katwiran. Okay, do you understand? Naintindihan niyo po? There is a reason why I explain this now. Mayroon pong rason kung bakit ipinaliwanag ko po ito sa inyo. Who is a Melchizedek? Sino po si Melchizedek? Jesus Christ. Si Jesucristo. Yes, truly Jesus Christ. Si Melchizedek po ay si Jesucristo. Yeah, to come to know who Melchizedek is, I explained fully about this now. Kaya't upang maunawaan po natin kung sino si Melchizedek, ipinaliwanag ko po ito sa inyo. Because no one can be the king of the righteousness. Kaya't walang sino maaaring maging hari ng katwiran. According to the Bible, no one is righteous in this world, right? Ayon po sa Biblia, walang sino mang matuwid dito sa mundo. That's why we come to know He is Jesus Christ. Kaya't nalalaman po natin na si Melchizedek po ay si Jesucristo. This is what Abraham realized. Ito po ang naunawaan ni Abraham. Okay, main chapter again, Hebrews chapter 7, Balikan po natin sa Hebreo chapter 7, verse 3. sa verse 3. Those who got saved are very interested this topic. Sila pong naligtas ay nagiging interesado sa paksang ito. Okay, Hebrews chapter 7 verse 3. Sa Hebreo chapter 7, verse 3. And through this verse also we come to know more clearly He is Jesus Christ. At sa pamamagitan po ng verse na ito, mas mauunawaan po natin na siya po mismo ay si Jesus. Chapter 3 verse 3, basahin po natin sabay-sabay 3 to 1. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay, subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay, subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Is there people who have no parent? Meron po bang tao na walang magulang? Where did you come from? Kanino po kayo nang galing? Or from heaven? Mula po ba sa langit? From mother's womb. Mula po tayo From mother's womb, right? sa ina natin. Right? Yes. So all people are from people, right? Kaya't lahat po ng tao ay nagmula po sa tao. The man comes from man. Ang tao po ay nagmula po sa tao. So all people have a parent. Lahat po ng tao ay may mga magulang. Even though the already parent died, anyway, which means we were born from parent, right? Kahit bagaman po mayroon po yung mga magulang po nila ay namatay, subalit tayo po ay ipinanganak po na may mga magulang. There is no one who has no parent. Walang sino man po na walang magulang. But here, the Melchizedek, he has no father, mother. Subalit dito po, si Melchizedek po, siya po ay walang ama at walang ina. He has no beginning, he has no the end. Siya po ay walang pasimula at siya rin po ay walang katapusan. Which means, he never died. Ibig sabihin po nito, hindi po siya namamatay. Why? He has no end. Wala po siyang kamatayan. He never died. Hindi po siya namamatay. And he is like the Son of God. At siya po ay katulad ng anak ng Diyos. Who is the Son of God in this verse? Sino po ang anak ng Diyos sa bersikulong ito? Sino po ba? Jesus Christ. Si Jesucristo po. Jesus Christ. So Melchizedek is like Jesus Christ, which means he is Jesus. Kaya sinasabi po dito na si Melchizedek po ay katulad ni Jesus, nangangahulugan po ito na si Melchizedek po ay si Jesus. God has no parent. Ang Diyos po ay walang magulang. So God said like this, Exodus chapter 3. Kaya't sinabi po ito ng Diyos sa Exodo chapter 3. Exodus chapter 3 verse 14. Sa Exodo chapter 3 sa verse 14. Exodus chapter 3 verse 14. Sa Exodo chapter 3 sa verse 14. 14. The 14. Okay. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1.
Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Yes. So God said to Moses, I am who I am. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. Which means, I have no parent. Ibig sabihin po nito, ako ay walang magulang. But the Catholic, they believe that the Mary is Mother of God. Subalit iniisip po ng Katoliko na si Maria po ay ang ina ng Diyos. Is there Mother of God? Mayroon po bang ina ang Diyos? Is Mary Mother of God? Si Maria po ba ay ina ng Diyos? God said, I am who I am. Sinabi ng Diyos, ako ay ang ako nga. There is no Mother of God. Walang ina ang Diyos. Catholic made this doctrine 431 years AD. Kaya't ginawa po ng Katoliko ang doktrinang ito sa loob ng maraming taon. We call this Theotokos. Theotokos. Mother of God. In Latin, Theotokos. Sa Latin po, ang ibig sabihin po nito ay Theotokos. Mother of God. Ina ng Diyos. Until 430 years, there was no doctrine that Mary is Mother of God. Sa loob po ng 420 na taon, wala pong doktrina na sinasabi na si Maria po ay ina ng Diyos. But since 431 year AD, the Catholic made the doctrine, Mary is Mother of God. Subalit mula po noong 421 AD, ginawa po ng simbahang Katoliko ang doktrina na si Maria po ay ina ng Diyos. As you know well, the Mary didn't have a relationship, physical relationship with the Joseph, right? Kung nalalaman po natin, si Maria po ay walang pisikal na relasyon kay Jose. Until the Jesus was born. Subalit mula po nung ipanganak po si Jesus. The Jesus was born through the Holy Spirit. Si Jesus po ay naipanganak sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Yeah. He was conceived by the Holy Spirit, right? Siya po ay naipanganak sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. The Mary was just instrument to come to the world for salvation. Si Maria lamang po ay ginamit po na instrumento upang makarating po sa mundo ang kaligtasan. Because God must come to the world as a man to die. That's why God used the womb of Mary. Dahil po ang Diyos po ay napunta po dito sa mundo bilang tao upang sa kanyang kamatayan at iligtas sa mga tao, ginamit po ng Diyos ang sapupunan po ni Maria upang ipanganak si Jesus. For the birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ. Ito po ang kapanganakan ni Jesus. That's why when Jesus died on the cross, how did Jesus call Mary? Kaya't nung namatay po si Jesus sa krus, paano niya po tinawag si Maria? Did he call her mother? Tinawag niya po ba siya bilang kanyang ina? How did he call her? Paano niya po tinawag si Maria? Babae. Babae. Can you call your mother, hoy, babae? Maaari niyo po bang tawagin ang inyong ina? Hoy, babae. Why Jesus call her babae? Bakit niya po tinawag si Maria na babae? Woman. Why? Babae. She is not mother of God. Siya po ay hindi ina ng Diyos. Am I right? Yeah, Bible is true. Yes. So many have a misunderstanding, right? Yeah. So we should know about this. Kaya't marami po ang hindi po nakakaunawa nito, kaya't kailangan po natin itong malaman. Yes. Okay. From now, more important. Ngayon po, mas importante. There is a reason why I explain detail about him. May rason po kung bakit ipinaliwanag ko po ng mas detalyado ang patungkol kay Melchizedek. Abraham realized, he is the king of peace. Naunawaan po ni Abraham na si Melchizedek po ay hari ng kapayapaan. He is the king of righteousness. Siya po ay hari ng katwiran. He is most high. Siya po ay kataas-taasan. That's why he gave a tithe to him. Kaya nagbigay po si Abraham ng kanyang ikasampung bahagi. He realized Jesus is most high. Kaya naunawaan niya po na si Jesus po ay
kataas-taasan. Main chapter again. Hebrew chapter 7 verse 4. Balikan po natin sa Hebreo chapter 7 sa verse 4. Hebrews chapter 7 verse 4. Verse 4. Sa verse 4 po, Okay, the main title today, di ba? Verse 4. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. talagang napakadakila ang taong ito. Maging si Abraham na patriarka ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi ng mga samsam. Yes. Now consider how great this man was. Talagang napakadakila ang taong ito. Consider, think, remember how great this man was. Alalahanin po natin kung gaano napakadakila ang taong ito. Yes, brothers and sisters, who is most high in your heart? Mga brothers and sisters, sino po ang pinakang kataas-taasan sa inyong puso? Your husband? Ang inyo po bang asawa? Your wife? Ang inyo po bang asawang babae? Your friends? Ang inyo po bang kaibigan? Teachers? Ang inyo po bang guro? Mga boss? Ang inyo po bang mga amo? Politicians? O mga politiko? Gobernador? Ang mga gobernador? Who is most high in your heart? Sino po ang pinakang kataas-taasan sa inyong puso? We should lift up Jesus Christ at the most high place. Kailangan niyo pong itaas si Jesus sa pinakang mataas na lugar. No one can be higher than Jesus Christ. Walang sino man maaaring mas maging mataas kaysa kay Jesus. Nothing can be higher than Jesus Christ. Walang sino man maaaring maging mas mataas kaysa kay Jesus. This is the reason why we should serve the Lord. Ito ang rason kung bakit kailangan tayong maglingkod sa Panginoon. Why we should serve the Lord? Bakit kailangan nating maglingkod sa Panginoon? Because Jesus Christ is the most high. Dahil si Jesus ang pinakang kataas-taasan. Tama po ba? Yes, but in Israel, Subalit sa Israel, even though God explained to them God is most high, but they serve God and idols together. sa Israel po, bagaman sinabi po ng Diyos sa kanila na ang Diyos ang pinakang kataas-taasan, ng mga Israelita po ay naglingkod sa Diyos kasama po ang mga Diyos-Diyosan. God only can be the most high, but they put other things beside God. Ang Diyos lamang po ang kataas-taasan, subalit naglagay po sila ng ibang bagay sa kasama po ng Diyos. Second Hari, Ikalawang kataas-taasan. the Second Kings, chapter 17. Sa ikalawang hari po, Second Kings, chapter 17, sa ikalawang hari, sa chapter 17, verse 33. sa verse 33, Through this verse, I hope you can check your life. sa pamamagitan po ng verse na ito, umaasa po ako na sisiyasatin natin ang ating buhay. Second Kings chapter 17, verse 33. Sa ikalawang mga hari, chapter 17, sa verse 33, Okay, basahin po natin sabay-sabay 3, 2, 1. sa gayon sila natakot sa Panginoon. Subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga Diyos ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. Whom did they serve? Kanino po sila naglingkod? Whom did they serve? Kanino po naglingkod ang mga Israelita? God only? Sa Diyos lamang po ba? God and idols. Sa Diyos at sa mga Diyos-Diyosan. Only God can be first. Ang Diyos lamang po ang mauuna rapat. But Israel, they serve not only God but also idol together. Subalit ang mga Israelita po, naglingkod po sila hindi lamang sa Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyosan rin po. We call this double-minded. Tinatawag po natin ito na dalawang isip. Sometimes, among the Christians who got saved,
Minsan sa mga Kristiyano po na naligtas, there are Christians who serve God and together with idols. may mga Kristiyano po na naglilingkod sa Diyos at sa mga Diyos-Diyosan. Maybe real Christian do not serve the idols to which are visible, right? Maaari po, yung mga Kristiyano po, hindi po sila naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na mga estatwa. Is there brother and sister who serve Liberto? Wala, di ba? Pero, cellphone. Subalit, paano naman po ang cellphone? Sunday, reading Bible, pero Monday to Saturday, cellphone only. Tuwing linggo po, nagbabasa po ng Bible, subalit mula po Lunes hanggang sa Sabado, cellphone lamang po. YouTube, Sa YouTube po, Facebook, sa Facebook, games, sa mga laro, sports, sa mga sports, boy and girl, sa mga lalaki at sa mga babae, worldly things. sa mga makasanlibutang bagay, Even though we must serve God first, but other things are first sometimes. bagaman alam po natin na ang Diyos po ang kailangang unang paglingkuran, subalit may ibang bagay po tayo na inuuna kaysa sa Diyos. Even though I should read the Bible, but instead of reading Bible, even though I have time, I am consuming precious time to use cell phone only. Bagaman kailangan po nating magbasa ng Bible at may oras po tayo na magbasa ng Bible, ginagamit po natin na napakahalagang oras sa pagsa-cellphone lamang. Even though I have a time to pray to the Lord, but I am using cell phone for game, for other worldly things. Bagaman may oras ako para manalangin, ginagamit ko ang aking oras para lamang sa mga makasanlibutang bagay. Even though God must be first, but sometimes money is first. Bagaman alam po natin na ang Diyos ang kailangang unahin, subalit minsan, pera ang ating inuuna. Pastor, sorry this Sunday I cannot attend the church. Pastor, sorry po kung hindi ako makaka-attend ngayong linggo sa iglesia. Because there is announcement from my barangay office. Dahil mayroon pong anunsyo mula sa aking barangay. Those who visit the barangay hall can get 3,000 pesos. Sila pong pupunta sa barangay hall ay makakatanggap ng 3,000 piso. How big chance! But if I go there, I cannot get only Sunday morning 10 a.m. Kaya ito lamang po yung pagkakataon. Kailangan ko pong pumunta dito sa barangay hall ng 10 a.m. I must join their seminar, then I can get the 3,000 pesos as a gift. Kailangan ko pong dumalo sa kanilang seminar para makatanggap ako ng 3,000 piso bilang kanilang regalo. I am very hungry, I am very poor, I need the 3,000 pesos. Gutom na po ako at mahirap lamang po ako, kailangan ko po yung 3,000 piso. So, I will not listen the sermon this Sunday. Kaya't hindi po ako a-attend sa sermon ngayong linggo. Sorry, Sorry po. What is the first to him? Ano po ang una sa kanya? Money or God? Pera po ba o ang Diyos? Hello po? Very difficult to understand. Why he chose money? Bakit niya po pinili ang pera? Which one is more important in him? Alin po ba ang mas importante sa kanya? God and money. Ang Diyos po ba o ang pera? Money, right? Money, ang pera po. That's why he decided that he will not join in Sunday sermon. Kaya't nag-decide po siya na hindi po siya dadalo sa Sunday sermon. What do you think? Our real mind can be revealed when we have our trials. Ano po sa tingin nyo? Ang ating pag-iisip ay nahahayag kung tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok. God will ask you, Tatanungin po tayo ng Diyos, which one will you choose? alin ang pipiliin mo? Me and worldly things. Ako ba o ang makasanlibutang bagay? Even though we have the listen to the many sermons, God first, seek ye first. We already praise, seek ye first, God first. But whenever I have a trials, money first, not God first sometimes. Bagaman nakikinig po tayo ng maraming sermon na unahin ang Diyos at hanapin muna ang Diyos,
At bagaman umaawit pa po tayo ng hanapin muna ang Diyos, subalit minsan po ay inuuna po natin ang ibang bagay kaysa sa Diyos. So how about your life? Paano naman po ang inyong buhay? How about your heart? Paano naman po ang inyong puso? Which one is first? Alin po ang inuuna natin? It doesn't mean that we don't need the money. Yes, we need the money, right? Hindi po ito nangangahulugan na hindi natin kailangan ng pera. Kailangan po natin ng pera. But we cannot serve the money. Subalit hindi po tayo kailangan maglingkod sa pera. We are not slave of money. Hindi po tayo mga alipin ng pera. We are slave of Christ. Tayo po ay mga alipin ni Kristo. Am I right? Tama po ba? We don't serve the money. Hindi po tayo naglilingkod sa pera. We serve the Lord through the money. Naglilingkod po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pera. We don't serve the worldly things. Hindi po tayo naglilingkod sa mga sanlibutang bagay. We must serve the Lord through the worldly things. Kailangan po natin maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng mga sanlibutang bagay. Diba? We cannot serve the world. Hindi natin kayang paglingkuran So ang in mga Israel, sanlibutan. Sa Israel po, they serve Lord and they serve idol together. naglilingkod po sila sa Diyos at gayon din sa mga Diyos-Diyosan. This is wrong. Ito po ay mali. Who is the most high? Sino po ang pinakang kataas-taasan? First Chronicles chapter 29. Sa unang kronika, sa chapter 29, First Chronicles chapter 29 verse 11. sa unang mga kronika, sa chapter 29, sa verse 11, Chapter 29 verse 11. sa chapter 29, verse 11, Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan. Sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Yeah. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head of all. Sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Yeah. Who is the most high? Sino po ang pinakang kataas-taasan? Panginoon. Ang Panginoon. Okay, do you understand? So, because God is most high, because Jesus Christ is most high, Dahil ang Diyos po ang pinakang kataas-taasan at si Jesus ang pinakang kataas-taasan, how about the church? paano naman ang iglesia? High or not high? Mataas po ba o hindi ganun kataas? Yes, most high. Siya po ay mataas. Over all things. Nasa ibabaw po ng lahat ng mga bagay. In this world, most high place, most high thing is church. Sa mundong ito, ang pinakamataas na bagay ay ang iglesia. Because church is body of Christ. Sapagkat ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Diba? So, all schedule in the church are most important. Kaya't lahat po ng mga gawain sa iglesia ay importante. Schedule of church is more important rather than schedule of the work, schedule of job, schedule of school. Ang mga gawain po sa church ay mas mahalaga kaysa sa mga gawain sa trabaho at gawain sa paaralan. Why? Bakit po? Jesus is the most high. Dahil si Jesus po ang pinakang kataas-taasan. That's why his church also is most high. Kaya ang iglesia rin po mismo ay pinakamataas. Ephesians chapter 1 verse 22. Sa Efeso, sa chapter 1, verse 22, Ephesians chapter 1 verse 22. Efeso, chapter 1, verse 22, 21 to 22. mula po sa verse 21 hanggang sa 22, Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1.
higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, kundi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Yeah, verse 22, He put all things under His feet. Sa verse 22 po, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. And then, gave Him to be head of all things to the church. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Like feet. All things are under the feet. Lahat po ng mga bagay nasa ilalim ng mga paa. It means church is most high. Nangangahulugan po nito na ang iglesia po ay mas mataas. That's why God first, church first. Kaya nangangahulugan po ito na ang Diyos ang mauna, ang Diyos ang pinakamataas, at ang church ay pinakamataas. Do you understand? Do you understand? Yes. Very, very important. Yeah. Since I got saved, I decided to the Lord. Nung ako po ay naligtas, ako po ay nanatili sa Diyos. Yeah. I had many difficulties because my father passed away, because of the many problems in my family. I had many trials when I was young. Ako po ay nagkaroon ng maraming kahirapan dahil ang aking ama po ay pumanaw, at nagkaroon din po ako ng mga iba't ibang problema at mga kahirapan sa aking pamumuhay. So as a Christian, I need a resolution. Kaya't bilang isang Kristiyano po, kailangan ko po ng solusyon. So I decided that, Lord, I will offer my life to you. Kaya't nagdesisyon po ako na, Panginoon, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. I have nothing now. Wala akong anuman sa ngayon. My father passed away. Namatay ang aking ama. There's no job. Wala akong trabaho. My brother stopped school because no money. Ang aking kapatid ay tumigil sa pag-aaral dahil walang pera. We have nothing. Wala akong anuman. But I have all. Subalit mayroon akong lahat. Because you are my all. Dahil ikaw ang aking lahat. Jesus Christ is my all. Si Jesus ang aking lahat. I believe this, Lord. Naniniwala ako dito, Panginoon. Even though I have nothing, but I have all. Bagaman wala akong anuman, subalit mayroon akong lahat. Do you understand? Naunawaan niyo po ba? I have nothing, but I have all. Wala akong anuman, subalit mayroon akong lahat. Maybe unbeliever can understand, right? Maaari po ang mga hindi nananampalataya ay hindi naunawaan. Are you crazy? Ikaw ba ay baliw? You have nothing, but why you say you have all? Sinasabi mong wala kang anuman, pero bakit mo sinasabi na mayroon kang lahat? Yes, Lord, I have nothing. O Panginoon, wala akong anuman. But you are my all. Subalit, ikaw ang aking lahat. So I decided. Yes, Lord, I will offer my life to you. Kaya't ako ay nagdesisyon na, Panginoon, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. From now, you are my first. Kaya't mula ngayon, ikaw ang aking uunahin. So please help me. Kaya't pakiusap, tulungan mo ako. I will do my best for you to try. Please protect and help me. Gagawin ko ang aking buong makakaya para sa iyo, kaya pakiusap, protektahan at gabayan mo ako. This resolution and prayer still going on until now. Itong resolution po na ito at panalangin ay nananatili sa akin sa ngayon. If we live for God, God will work for me. Kung mabubuhay tayo para sa Diyos, ang Diyos ay gagawa at kikilos para sa atin. I had experience. Ito ay naranasan ko na. Yeah. Even though I want to share many things, but because sermon time, I cannot share anyway. I really believe this. Bagaman gusto ko po mag-share ng napakaraming bagay, subalit dahil limitado po ang oras. Brothers and sisters, are there many difficulties or not? Mga brothers and sisters, marami po ba kayong kahirapan o wala? Marami, di ba? Marami. Right? Anyway, because of the body condition, because of health, because of the money, because of the children, because of the family, there are so many difficulties. Tama po ba? Dahil po sa ating physical na kondisyon, dahil po sa ating kalusugan, dahil po sa ating mga problema,
at sa ating pamilya. Maybe there are many brothers and sisters are crying every night. Maaari po marami po mga brothers and sisters na umiiyak gabi-gabi. As a father, how big responsibility to care the children and family, right? Bilang ama po, iniisip po natin kung gaano kalaki ang responsibilidad sa kanyang mga anak. As a mother also, how difficult to educate and keep the children and family. Gayun din po, bilang mga ina, mahirap din po kung paano po natin tuturuan ang ating mga anak. As a children also, mga student. At bilang mga anak, ang mga mag-aaral. Are there difficulties or not? Marami po ba ang mga estudyante? Marami ba mga kahirapan o wala? Marami, di ba? When I had a fellowship with the young to Francis, I asked them, do you have many difficulties? Yes! Na nagkaroon po ako ng fellowship sa mga young adult na mga brothers and sisters, tinanong ko po sila, marami po ba kayong mga kahirapan? Sinabi po nila, marami po. Many teenagers think, even though there are families, I feel I am alone. No one can understand me. Like this. Sinasabi po nila, bagaman may pamilya po ako, subalit minsan nararamdaman ko mag-isa lamang ako. Anyway, there are many difficulties. Marami po tayong mga kahirapan. Past few weeks, I had a counseling with one sister. Noong nakaraang linggo po, nagkaroon ako ng counseling sa isang sister. Pastor, I am weak. What is the best way to grow? Pastor, mahina lamang po ako. Ano po yung pinakamagandang paraan upang ako po ay lumago? So I answered to her like this. Kaya't sinabi ko po sa kanya, please read the Bible every day. Magbasa ka ng Biblia araw-araw. Because like the meal time. Because you have a meal every day, right? Katulad po ng inyong meal time. Marami po tayong meal sa isang araw. But she answered to me. Subalit sinabi niya po sa akin, Pastor, not every day. Pastor, hindi po araw-araw. Sometimes, walang pagkaon, walay food. Minsan po, wala po akong pagkain. So she couldn't understand. Kaya't hindi niya po maunawaan. What? Should I read the Bible like a meal? Paano ito? Kailangan ko ba magbasa ng Biblia katulad ng pagkain? Because she is a very poor. Dahil siya po ay sobrang hirap. Many days, there is no food. Marami pong araw na siya po ay walang pagkain. I was crying in my heart. Ako po ay umiiyak sa loob ng aking puso. Still, there are many brothers and sisters have many difficulties. Ngayon din po, marami din po mga brothers and sisters na maraming kahirapan. Yeah, even though there are many difficulties. Bagaman marami po tayong mga kahirapan, who can protect Christian? Sino pong maaaring promotekta sa mga Kristiyano? Jesus Christ. Si Hesukristo. Why? Bakit po? We are children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Do you believe? Naniniwala po ba kayo dito? Do you believe? Yes. If you believe, God will work according to our faith. Kaya't kung kayo po ay naniniwala, ang Diyos po ay kikilos ayon po sa ating pananampalataya. Because Panginoon, Lord is most high. Dahil po ang Panginoon ay ang pinakang kataas-taasan. He can do anything. Kaya niya pong gawin ng anuman. Yeah. So to serve the Lord, what should we do? Kaya't upang paglingkuran ng Panginoon, ano pong kailangan nating gawin? Yeah, simply, we can serve the Lord through the listening and obeying the words of God. Simple lamang po. Kaya na po natin paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Not difficult to understand, right? Yes. Hindi po ito napakahirap na isipin. If servant want to serve the master, the servant should listen to the word of master. Kung ang isang lingkod po ay nagnais na paglingkuran ng kanyang Panginoon, ang lingkod po na ito ay kailangan makinig sa kanyang Panginoon. So if we don't listen to the sermon, we cannot serve the Lord well. Kaya't kung hindi po tayo makikinig sa sermon, hindi po tayo maaaring makapaglingkod sa Panginoon. And then we should serve the Lord anytime, anywhere. At kailangan po natin paglingkuran ng Panginoon anumang oras at saan man. Not only in the church building, but also in the house and school and the working place, anywhere. We should serve the Lord. Hindi lamang po dito po sa church building, gayon din po sa ating paaralan, sa bahay at sa trabaho. And then second, we must serve the Lord
the we can serve the Lord through the mammon, through the wealth. At ikalawa po, maaari po natin paglingkuran ng ating ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating kayamanan. As I already explained, Ito po ay napaliwanag ko na. the reason why God gave us the money is that not to serve the money, but to use the money to serve the Lord. Ang rason po kung bakit po tayo binigyan ng Diyos ng pera ay hindi upang makapaglingkod sa pera, kundi upang maglingkod sa Panginoon. The Matthew chapter 6. Sa Mateo, sa chapter 6, Matthew chapter 6 verse 24. Mateo chapter 6 sa verse 24. The Matthew chapter 6 verse 24. Matthew chapter 6 verse 24. Mateo chapter 6 sa versikulo 24. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yes, you cannot serve God and mammon together, right? Tama po, hindi po tayo makapaglilingkod sa Panginoon at sa ibang tao. So only we can serve one. Makapaglilingkod lamang po tayo sa isa. Then whom you will serve? Sino pong inyong paglilingkuran? God Ang or Diyos po money? ba? Ang Diyos po ba o ang kayamanan? God, di ba? God. Ang Diyos po, tama So po. those who serve God can use money for the Lord, right? Kaya't sino man po maglilingkod sa Diyos ay kaya niya pong gamitin ang kanyang kayamanan para po paglingkuran ng Diyos. Brothers and sisters, how can we know who are serving the Lord well? Brothers and sisters, paano po natin malalaman kung sino po ang naglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng kayamanan? So those who participate in tithes and rosary offering regularly. Sila po na nagbibigay po sa church ng tithes at nagbibigay po ng mga offering. But even though I got saved 2 years ago, 3 years ago, but until now, I don't join in tithes and offering. My serving is fake. Bagaman ako po ay naligtas 2 years ago o 3 years ago, kung hindi po ako nagbibigay ng tithes hanggang sa ngayon, ang akin pong paglilingkod ay hindi totoo. Yes. It doesn't mean that we need much money. Hindi po ito nangangahulugan na kailangan ko ng mas maraming pera. Even though I have a small money, small mammon, but if we use for the God, this is a serving the Lord. Kahit bagaman ang pera ko ay kakaunti lamang, kung gagamitin natin ito sa Diyos, Yeah. The last time summer retreat, one young adult group sisters, 2 sisters, gathered the coins for several months. kahit noong nakaraang summer retreat po, may 2 sister na nag-ipon po ng mga barya sa isang bote. So before summer retreat, 2 sisters that came to me and they brought the water bottle. Big water bottle. Kahit bago po yung summer retreat, may 2 sister na lumapit sa akin at nagbigay po ng isa pong bote. So inside the water bottle, maraming coins. Kaya sa loob po ng bote, marami pong mga barya. So I asked them, what is that? Kaya tinanong ko sila, ano yan? This is our offering for newcomers who will join in summer retreat. Ito po ay aming mga offering para sa mga newcomers na dadalo sa summer retreat. At that time, I really cried. At nung oras na yon, ako po ay umiyak. How precious. Ito po ay napakahalaga. Young adult group sisters. Sila po ay mga young adult na sisters. They are also poor. Sila po ay mahirap din. But to save lost souls, every day they gather the coins. Subalit upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa, araw-araw po sila nag-iipon ng mga barya. Through this, I had realized that yes, they really serve the Lord. At sa pamamagitan po nito, naunawaan ko na totoo po silang naglilingkod sa Panginoon. I saw their heart. Nakita ko ang kanilang puso. God is great in their heart. Ang Diyos po ay napakadakila sa kanilang puso. Why the David gave great mammon
for God? Bakit po binigyan po sila ng Diyos ng napakadakilang pera para po sa Diyos? Because David loved God. Dahil iniibig po nila ang Diyos. Luke chapter 6. Sa Lucas, sa chapter 6, Chapter 8. sa Lucas, chapter 8, To Luke chapter 8, verse 3. Lucas, chapter 8, sa verse 3, To Luke chapter 8, verse 3. sa Lucas, sa chapter 8, sa verse 3, Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. si Juana na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes, at si Susana, at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Yes. How did they serve the Lord? Paano po sila naglingkod sa Panginoon? They are sisters. Sila po ay mga sisters. They serve the Lord with their money. Sila po ay naglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pera. So if we serve the Lord through the money, which means if we use our mammon for gospel, for church, then who will provide again? Kung ginagamit po natin ang ating pera o kayamanan para po makapaglingkod sa Diyos, ang Diyos po ay magbibigay muli po sa atin. Yeah, God will provide again. Ang Diyos po ay magbibigay po muli. Luke chapter 6, Sa Lucas, sa chapter 6, verse 38. sa verse 38, Yes, I really believe this. ito po ay lubos kong pinaniniwalaan. I hope also you will believe this verse. Ako po ay umaasa na maniniwala din po kayo sa bersikulong ito. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipinukat ay doon din kayo susukatin. Give. That is not all. And it will be given to you again. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Do you believe this? Naniniwala po ba kayo dito? This is true. Ito po ay totoo. Maybe many brothers and sisters have the same experience. Maaari po marami po mga brothers and sisters na may gatong karanasan. If we offer our life to the Lord, God will return. God will pay back again. Kung ibibigay po natin ang ating buhay para sa Diyos, ang Diyos po ay magbibigay rin po sa atin. If we consume the precious time for God, God will give us a time again. Kung magbibigay po tayo ng ating napakahalagang oras para sa Diyos, ang Diyos po ay magbibigay rin po sa atin. If we use the money to serve the Lord, God will give us the money again. Kung gagamitin po natin ang ating pera para maglingkod sa Diyos, ang Diyos po ay magbibigay rin po sa atin. Give, and it will be given to you. Magbigay kayo at iyon ay bibigay sa inyo. Yeah. And third, to serve the Lord, we must stay in the church. At ikatlo po, upang makapaglingkod sa Diyos, kailangan po nating manatili sa church. Yeah. We must stay in the church. Kailangan po nating manatili sa iglesia. Yeah. And fourth, to serve the Lord, we must be diligent. At kailangan po upang makapaglingkod po tayo sa Diyos, kailangan po natin maging masipag. The Romans chapter 12, Sa Roma, sa chapter 12, verse 11. Roma chapter 12, sa verse 11, Romans chapter 12, verse 11. Romans chapter 12, verse 11. Okay, basahin po natin sabay-sabay. huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Yes, we should serve the Lord in diligent. Kailangan po nating maglingkod sa Panginoon ng may buong kasipagan. And fifth, we should serve the Lord until His coming. At ikalima po, kailangan po nating maglingkod sa Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Yeah. So Revelation chapter 2 verse 10, be faithful until death. Sa Revelation chapter 2 sa verse 10 po, sinasabi po dito na maging matatag hanggang sa Kanyang pagbalik. Okay. Do you understand? Okay. Last, main chapter again, Hebrews chapter 7. Balikan po natin sa Hebreo chapter 7. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7, Sa Hebreo po, chapter 7, verse 4. sa verse 4, Let me read. talagang napakadakila ang taong ito.
Maging si Abraham na patriarka ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi ng mga samsam. And verse 1. Sa verse 1 po, itong si Melkisedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasan Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. Yes. Last. Who blessed Abraham? Kahuli-hulihan, sino pong nagbasbas kay Abraham? Melchizedek, di ba? Si Melkisedek po. Why? Bakit po? Because Abraham served him. Dahil naglingkod po si Abraham sa kanya. What is the evidence Abraham served him? Ano po ang ebidensya na naglingkod si Abraham kay Melkisedek? Tithe. Ang 10 bahagi o tithes. Right? How can we know that Abraham served Melchizedek? Paano po natin malalaman na naglingkod si Abraham kay Melkisedek? He gave a tithe to him, right? Nagbahagi po siya ng kanyang tithes sa kanya. So who blessed Abraham? Kaya sino pong nagbasbas kay Abraham? Melchizedek. Si Melkisedek. Like this, who can get the blessing from God? Katulad po nito, sino pong maaaring magbigay ng biyaya mula sa Diyos? Those who serve God. Sila lamang po naglilingkod sa Diyos. This is a blessing of God. Ito po ay ang biyaya ng Diyos. If we serve the Lord, even though there are many difficulties, trials, temptation, but if we continue to serve the Lord in church, who will bless me? Kaya kung naglilingkod po tayo sa Diyos, bagaman marami po mga kahirapan at mga pagsubok sa ating pamumuhay, sino po magbibigay ng biyaya sa atin? God. Ang Diyos po. Okay, last verse. John chapter 12, verse 26. Sa Juan, sa chapter 12, sa verse 26. Okay, thank you for listening, even though ceremony is really long. Maraming salamat po sa pakikinig, bagaman ang sermon po ay napakahaba. Last verse. Sa last verse po, John chapter 12. John chapter 12, verse 26. Juan chapter 12, sa verse 26. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Yes, if anyone serves me, him my Father will honor. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Yes, this is a promise of God, right? Ito po ay ang pangako ng Diyos. If we serve the Lord, who will bless me? Kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, sino po magbibiyaya sa atin? If I serve the Lord, who will bless me? Kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, sino po magbibigay ng parangal sa atin? Oh, Panginoon. Ang Panginoon. Yes, our God will bless me. Ang Diyos po natin ang magbibigay sa atin. Okay, do you understand? Yes, so, even though there are many difficulties, please stop serving the Lord. Kaya't bagaman marami po tayong kahirapan, wag po tayong titigil na maglingkod sa Diyos. Even though there are so many trials, please stay here in church. Kaya't bagaman marami pong pagsubok, tayo po ay manatili sa iglesia. His coming is almost near, right? Malapit na po ang kanyang pagbabalik, tama po? Yes. Soon He will return. Siya po ay babalik dito. So until His return, we must stay in the church to serve the Lord. Kaya't kailangan po nating manatili po sa church hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Then God will give us the blessing. At nagbibigay po sa atin ng Diyos ng biyaya. First blessing, many will be saved. Unang biyaya po, marami po ang maliligtas. Second blessing, God will protect our life. Ikalawang biyaya, poprotektahan po ng Diyos ang ating buhay. So, we have learned who most great is through the Melchizedek. Naunawaan po natin kung sino po yung pinakang dakila sa pamamagitan po ni Melkisedek. So, who is the most great? Sino pong pinakang dakila? Yes, our Lord. Ang ating Panginoon. Yes. Okay, thank you for listening. Let's pray. Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. That we have learned about Melchizedek today. Natutunan po namin ang patungkol kay Melkisedek ngayong araw. So through him, we come to know who the most great is. Sa pamamagitan po niya ay naunawaan po namin kung sino ang pinakandakila. So we have realized that Jesus Christ is the most high. Naunawaan po namin na si Jesucristo po ang pinakang kataas-taasan. So we want to serve the Lord
continually until your coming. Kahit nagnanais po kami na paglingkuran ng Diyos hanggang sa inyong pagbabalik. Even though there are many difficulties and trials and persecution, please help us to continue to serve the Lord in the church until your coming. Bagaman marami po mga kahirapan, mga pag-uusig, pakiusap, tulungan niyo po kami na manatili po maglingkod sa Diyos hanggang sa inyong muling pagbabalik. So that we may be blessed by God. Nang sa gayon po ay magkaroon kami ng biyaya mula sa Diyos. And also we can see the great work of God. At nang sa gayon po ay makita po namin ang kamangha-manghang mga pagkilos ng Diyos. So please help us and guide us. Kahit pakiusap, tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami. In the name of Jesus Christ we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kami po ay nananalangin. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.